Hello mga ka-legit Davercards, isa na naman panibagong updates patungkol po sa ating po mga legit Davercards sapagkat meron pong isang noontime show na napipinto na hindi na po tutuloy para po kalabanin ang TBJ. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago nga tayo magpatuloy sa ating mga updates ngayong araw, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercards natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong palagiang panonood. At ngayong araw, pag-usapan natin yung nangyari kahapon, September 18, 2023, kung saan talaga namang nangunguna pa rin at hindi pa rin mapapantayan at hindi pa rin ma-question ang suportang ibinibigay ng lahat ng mga legit Davercards para po sa TBJ at ilan dito po sa kanilang programa. Kahapon po hindi po sila naka-live, kaya po kung makikita ninyo medyo chop-chop na po yung mga pangyayari kahapon, kaya pinagkasya, kinonsize po nila yung kanilang oras. And of course, kahapon nga meron tayong almost 119 TV ads na lumitaw dito po sa programa ng EAT. Isa ito sa mga happy problems po nila sa ngayon dahil talagang sa sobrang dami po na mga ads na pumapasok sa kanila, halos nagkukulang na nga po talaga sila sa oras. Yun po yung ilan sa mga talaga namang masasabi nating happy problem para sa kanila. Tapos problema naman po sa iba dahil kung dito nagsusumiksik ang ilan sa mga TV ads, sa ibang noontime naman halos wala na pong lumalabas na any ads ayan. So may kita po natin dyan, kinonsize na rin yan kung paano nila mapagkakasya. Sa GAP3 meron silang 41 ads. Grabe, ang dami Bukod pa dito yung mga pinapakita nilang mga advertisers po during sa loob yung parang mga bumper lang sila. Yun, so yun po yung ilan. And of course, lumabas na rin po according to Nielsen noontime show September 15, 2023 Friday, EAT got 4.3%, It Showtime 3.1, and Eat Bulaga got 3.1. So ang Eat Showtime at Eat Bulaga halos na sila, halos nagkakaroon na sila ng pagkakapare-parehas ng kanilang rating. But of course, syempre nangunguna pa rin ang EAT. Unbeatable kasi yan. Dito ko lang makakita kasi ng noontime show na talagang general talaga, pambata, pang matanda, 'di ba lahat? And of course, kanina po chinek po natin, the last time we check yung Eat Bulaga Instagram para po kumuha ng any pictures or any videos that we can use to our blog. But definitely yung kanila pong Eat Bulaga Instagram was already deleted na. So, unti-unti na po nilang nililinis yung kanilang, pero yung Twitter nila still active pa rin siya kasi di naman po pwede na burahin nila yan ng sabay-sabay kasi mahahalata naman, 'di ba? Baka mamaya gawin pang grounds yan nito pong mga tape bulagta para po sa TBJ, which is sila naman talaga ang may-ari nito at sila lang po ang may rights para po burahin or ipagpapatuloy. Yung kanilang Twitter po is na yan, kumikita na din yan, binabayaran na rin sila ng Twitter. Kasi verified na po sila, gano'n din sa Instagram At syempre, para po sa ating pong sentro ng ating topic for today, ito po isa sa mga kilala at masasabi natin naging kakompetensya po ng TBJ sa noontime ay ito pong si Mr. Willie Revillame. At nag-announce po siya kamakailan lang na babalik na po siya sa noontime. Sinabi niya na doon po sa caption ng isang online news na I'll be back soon, sabi niya. Pero yun nga lang po is talagang pinaghahandaan po niya yan dahil hindi na po siya binigyan ng slot sa GMA dahil dalawang noontime show na ngayon napapanood doon. Sa TV5 din na rin siya binigyan. Sa ALTV po, tuluyan na siyang lumisan doon dahil wala naman talagang masyadong nanonood doon Tapos ngayon, nagpaplano pa siyang lumipat sa RPN
parang channel 13, ganun. Ganun din naman po yun, di rin po mataas or malakas ang sakop ng mga network na ito. Kaya naman hanggang sa ngayon nakabinbin pa rin po yung kanyang yung kanyang plano sa pagbabalik sa noontime show. At sinasabi nga ng ilan na maaaring si Willie Revillame daw ang isa sa magiging biggest competition or competitors ng TVJ, which is I do hindi po ako naniniwala dyan. Kasi for the longest time, nobody beats TVJ, Wala po talagang nakatalo sa kanila. Tapos, isang beses lang dahil nagkaroon lang ng bagyo noon, kaya tumaas po ang rating or naungusan ng fake bulagta ang TVJ. Pero pagkatapos ng kanilang selebrasyon, nagpakain agad sila noon. Si Paolo nagpakain agad sa mga kasamahan niya. Pero after kinabukasan po, balik na naman sila sa kulelat. At syempre, nakita po ng ilan sa mga netizen yung factors kung bakit ganun po yung lumabas na rating. So, yun nga, in-announce na po ni Mr. Willie Revillame ang kanyang comeback sa noontime at nakikipag-usap na rin siya sa isa sa mga network. Ang problema niya is yung mga advertisers, wala po siyang nakukuha. Kaya naman, definitely, hindi na rin to matutuloy. Parang gumagawa na lang talaga siya ng ingay sa social media. Pero definitely hindi na natin siya mapapanood pa. Dahil halos karamihan ng lahat ng mga TV ads, talagang hindi po siya proportionally nahati. Kundi talagang sa isang noontime show lang sila nagpe-place ng ads. No, and that is sa E80 po. So, pinipilit nga ni Mr. Willie Revillame na bumalik. Actually, kaya niya naman talagang bumalik. Sa yaman niya, kaya niyang i-produce yung sarili niyang show. But, dahil nga syempre, matagal-tagal na rin na nawala sa limelight itong si Mr. Willie Revillame, kaya po talagang mahihirapan po siya to come back. At napakahigpit po ng labanan ngayon sa noontime. Tignan nyo naman, diba? Even ng It's Showtime po, palaban din. Pero, hindi naman po sila nakaka number 1 sa E80, diba? At ngayon, meron pa po silang kinahaharap na mga issue. Kaya naman kansilado na to. Hindi na to matutuloy. At still, number 1 pa rin po ang TVJ. Actually, kahit bumalik naman siya, hindi naman siya magiging malaking na parang kalaban ng TVJ. Hindi po. Dahil still mamamayagpag pa rin po ang TVJ kahit nandiyan yan. Itong si Willie Revillame. Bago nga tayo magpatuloy, nais ko po munang na basahin ang ilan sa mga komento ninyo patungkol sa last update po natin. Magbabasa tayo. Narito na. Unang komento mula kay Mr. Lincoln Neguaras. E80 got 100,000 YouTube viewers. Tape 1K partida ninakaw ST ginamit pa nila ang YouTube ng Itbulaga. True naman tayo dyan. Sa true lang tayo. Na talagang ang layo. Kumbaga nasa laylayan po sila Hindi talaga sila makaalagwa. Sabi naman po ni Ma'am Shi Alexandra, sabi niya, ibig sabihin, E80 nilalapitan ng sponsors. Di katulad ng Tape Inc. naghahagilap ng sponsors. Gawa ka na reaction tungkol sa YouTube views ng mga uploaded videos, TVJ at Itbulaga. Ngayon, Game5 at SBMK versus Gedli at Wordofing. Ano yun? Doon malalaman ang tunay na gusto at pinanonood ng mga Pinoy kasi sa uploaded video, wala ang QR code at password. Please, meaning, wala nang premyo involved. Pure entertainment lang talaga. 100 plus versus 1K. Yan. True. So, yun po yung ilan. Kasi, ibig sabihin pala, niremove na po nila yung episode na, na talagang controversial, no? Kasi, controversial kasi yung QR ko nila na meron pong isang winner na hanggang ngayon, di pa rin nakukuha yung kanyang papremyo. So, anyways, maraming salamat, Ma'am Shi Alexandra. Sabi ni Tessie Robles, dyan makikita ang tunay na tao. Hindi sila nanloloko para lang kumita at suporta ng taong bayan. Congrats, TVJ. And Davercad, solid TVJ ako. True. Diba? Kasi hindi po nila kailangan mamigay ng bahay at lupa para lang panoorin sila ng tao. Para sa kanila, pure entertainment with help, no? May tulong. Kumbaga parang habang nagpapatawa sila, habang sila ay nag-entertain ng tao, still namimigay po sila ng papremyo, no? Sabi naman po ni Erlinda Montemayor, alam ni Jose Manalo ang kanyang kapasidad. Kaya hindi siya tatakbo. Tama siya at naniniwala ako sa kanya. Good vibes lang yung mayor na yan. Pampasaya na sa barangay. Actually, sinabi na po ni Jose Manalo yan na wala po siyang balak tumakbo.
dahil hindi niya po alam kung anong gagawin niya dun. Dahil sabi niya, bago ka pumasok sa isang bagay, kailangan alam mo. Kesa naman nandun nga siya, pero wala siyang gagawin. Ano yun? Parang sisirain niya lang yung imahe niya. So anyway, maraming salamat po sa inyong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section na related po sa ating latest update. Salamat po sa inyong panonood at huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. God bless everyone!